Bumuhos ang amoy ng mga puting lila at kandila sa loob ng makasaysayang simbahan ng San Agustin. Ang sinag ng araw na sumasala sa mga antigong salaming bintana ay nagpinta ng mga kulay sa marmol na sahig kung saan nakatayo si Mia. Ang bigat ng kanyang Filipiniana wedding gown na gawa sa pinong pinya seda at binurdahan ng libu-libong maliliit na perlas ay tila kabigatan ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Sa harap niya nagsasalita si Father Manuel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng matayog na kisame ng simbahan. 200 panauhin ang mga pinakamayayamang pamilya, maimpluwensyang politiko at mga kilalang personalidad sa Maynila ay nakamasid. Bawat isa sa kanila ay saksi sa dapat sana'y pinakamahalagang araw sa buhay ni Mia Fernandez. Ngunit hindi nakikinig si Mia sa pari. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso, isang malakas at nakakabinging tambol sa kanyang mga tainga. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono na nakatago sa maliit na bulsa ng kanyang bestida, isang bagay na ipinilit niyang idagdag sa disenyo para sa mga emergency. Ito na yata ang emergency. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, kinuha niya ito. Isang sulyap lang ang kailangan. From James message, Mia, patawad. Pinili ko si Angelica. Kayang iligtas ng pamilya niya ang kumpanya ni Papa. Huwag mo na akong hanapin. Ang mga salita ay tila mga laso na dahan-dahang gumapang sa kanyang ugat. Pinaparalisa ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Gumuho ang mundo ni Mia. Ang mga bulaklak ay nawalan ng amoy. Ang banal na himig ng organo ay naging isang nakakabinging ingay. Ang mukha ng pari ay lumabo. 3 taon. 3 taon ng mga pangarap, ng mga plano, ng mga pangako, lahat ay tinapon na parang basura para sa isang babaeng 3 buwan pa lang niyang kilala. Tinatanggap mo ba? Hindi na niya narinig ang karugtong ng tanong ng pari. Ang tanging naglalaro sa isip niya ay ang kahihiyan, ang 200 pares ng mga mata na nakatitig sa kanya, naghihintay sa kanyang oo. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Bago pa man may makapagsalita, tumalikod si Mia at tumakbo. Ang kanyang mga takong ay tumataginting sa sahig na marmol, isang tunog ng pagtakas at pagkawasak. Ang kanyang belo ay sumabit sa isang upuan, napunit ito nang may marahas na tunog, ngunit hindi siya lumingon. Paglabas niya ng malalaking pintuan ng simbahan, sinalubong siya ng nakakasilaw na sikat ng araw at ng mas nakakasilaw na mga flash ng kamera. Ang mga blogger at miyembro ng press na nag-aabang sa labas para sa wedding of the year ay pinalibutan siya na parang mga buwitre. Mia, nasaan ang groom? Totoo bang iniwan ka sa altar? Isang ngiti naman dyan kahit umiiyak. Napapikit siya, nalulula. Ang kanyang mga paa ay sumabit sa laylayan ng kanyang bestida. Natumba siya, napasigaw, naghihintay sa sakit ng pagbagsak sa matigas na bato. Ngunit hindi siya bumagsak. Isang pares ng malakas na braso ang sumalo sa kanya. Ang amoy niya ay hindi pa bango na tulad ng kay James. Ito'y amoy ng kape at pawis mula sa maghapong pagtatrabaho. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang estranghero ang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, hindi ng pagkamausisa. Nakasimple siyang polo shirt at pantalon na pangtrabaho, ang balat niya ay kayumanggi dahil sa araw. May dala siyang isang maliit na toolbox. Ayos ka lang, miss? Tanong ng lalaki, ang boses niya ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Bago pa makasagot si Mia, itinulak ng mga blogger ang kanilang mga kamera palapit. Sino ka? Bago niyang lalaki. Ang estranghero ay tumayo sa pagitan ni Mia at ng mga kamera. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang panangga. Parang awa niyo na bigyan niyo siya ng espasyo. Sabi niya sa isang boses na may awtoridad na hindi akma sa kanyang simpleng hitsura. Kailangan ng dalaga ng hangin. Sa sandaling iyon, isang pamilyar at nakakatakot na boses ang pumunit sa hangin.
Maria Isabela. Si Consuelo Fernandez ang kanyang ina ay lumabas mula sa simbahan ng kanyang mukha na perpektong naka-makeup ay nababalutan ng pangingilabot. Hindi ang kapakanan ni Mia ang nasa isip nito, kundi ang kahihiyan. Ang kahihiyan sa harap ng kanilang mga kaibigan, sa harap ng buong alta sosyedad. Anong ginagawa mo anak? Pinapahiya mo kami, ang buong pamilya. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang mga salita ay kasing tulis ng mga bubog. Ang bawat salita ay isang sampal. Iniwan na siya ng lalaking pakakasalan niya. Kinukuyog siya ng media. At ngayon ang sarili niyang ina ay sinisisi siya para sa lahat. Isang bagay sa loob ni Mia ang nabali. Ang sakit ay naging galit. Ang desperasyon ay naging isang mabaliw na plano. Tumingin siya sa estrangherong nasa tabi niya, ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng kabaitan sa loob ng impyernong ito. Hinawakan niya ang braso nito nang mahigpit ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng polo shirt nito. Ang estranghero ay napatingin sa kanya naguguluhan. Humarap si Mia sa kanyang ina, sa mga vlogger sa buong mundo. Itinaas niya ang kanyang baba, ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo dahil sa apoy ng kanyang determinasyon. Hindi niya ako pinapahiya, Mama. Sabi ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Dahil hindi si James ang pakakasalan ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Maging ang mga vlogger ay ibinaba ang kanilang mga kamera. Itinaas din ni Mia ang kamay ng estranghero. Siya deklara niya ang bawat salita ay isang pagsabog. Siya ang totoong groom ko. Siya ang pakakasalan ko. Ang lalaki ay natigilan, ng kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sinubukan niyang bumulong. Miss Anong. Ngunit hindi siya pinansin ni Mia. Hinila niya ang estranghero pabalik sa malalaking pinto ng simbahan. Iniwan ang isang mundong naguguluhan sa labas. Sa loob ang mga bisita ay nakatayo pa rin nagbubulungan. Napahinto sila nang makita si Mia na bumalik hila-hila, ang isang lalaking hindi nila kilala. Isang manggagawa sa gitna ng mga nakabarong Tagalog at gown. Naglakad si Mia pabalik sa altar. Ang kanyang puso ay kumakabog dahil sa takot at sa kakaibang tapang. Binitawan niya ang lalaki sa tabi niya at humarap kay Father Manuel na nakatayo roon na parang isang estatwa. Padre, sabi ni Mia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Pakiusap, ituloy niyo po ang seremonya. Ang hangin sa loob ng katedral ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga bulungan ng 200 bisita ay naging isang kolektibong paghinga ng pagkabigla. Si Father Manuel na may hawak na Biblia ay napatingin kay Mia, pagkatapos ay sa estrangherong katabi nito at pabalik ulit kay Mia. Ang kanyang noo ay kumunot sa kalituhan at pag-aalala. Hija, nagsimula ang pari, ang boses niya'y mahinahon, ngunit may diin, hindi ito isang laro. Ang kasal ay isang banal na sakramento. Hindi natin maaring basta na lang, Consuelo, pigilan mo ang anak mo. Isang matinis na boses ang pumutol sa pari. Isa sa mga tiyahin ni Mia. Ngunit si Consuelo ay hindi makagalaw. Nakatayo siya sa pasilyo, ang kanyang muka ay namumutla sa ilalim ng makapal na makeup. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Para sa kanya ang eksenang ito ay mas masahol pa sa isang libing. Si Mia ay hindi natinag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pari. Padre, alam ko po. Pero pakiusap, kahit isang seremonya lang po na simbolo. Isang basbas. Para lang po mailigtas ko ang natitira kong dangal. Ang bawat salita ay isang pakiusap, isang desperadong pagkapit. Ang estranghero sa tabi niya, na hanggang ngayon ay tahimik lang, ay bahagyang yumuko. Bulong niya, ang kanyang hininga ay amoy kape pa rin. Hindi mo kailangang gawin to. Pwede ka namang umalis na lang. Inaalok niya ito ng 100 palabas, isang pagtakas mula sa kabaliwang ito.
Tumingin si Mia sa kanya at sa unang pagkakataon, tunay na nakita niya ang lalaki. May mga guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit meron ding kakaibang katatagan doon. Hindi awa ang nakikita niya kundi pag-unawa. Sa ilalim ng gusot niyang polo shirt at bahagyang hindi ahit na mukha mayroong isang bagay na totoo. Kailangan ko't sagot niya sa isang halos hindi marinig na bulong. Kailangan kong gawin to. Naramdaman ng lalaki ang panginginig ng kamay ni Mia na nakahawak sa braso niya. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong uri ng pagkawasak na naramdaman niya. 8 buwan na ang nakalipas noong ang babaeng pinangarap niyang makasama ay tumawa lang sa kanyang muka. At sinabing, pera lang niya ang mahal nito. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang estranghero. Siya ay isang taong nakakaalam kung ano ang pakiramdam ng mag-isa sa gitna ng isang gumuho na mundo. Tumango siya ng bahagya isang senyas na para kay Mia lamang. Pumayag siya. Wala tayong marriage license. Iginiit ni Father Manuel, sinusubukang ibalik ang katinoan sa sitwasyon. Wala tayong mga dokumento. Hindi ko man lang alam ang pangalan ng lalaking ito. Leo po, mabilis na sabi ng estranghero. Leo Echeverria. Isang pangalan na madaling tandaan, isang apelyidong hindi gaanong kapansin-pansin. Kung simbolo lang padre, kahit simbolo lang, pagmamakaawa ni Mia ang mga luha ay nagsisimula ng mamuumuli sa kanyang mga mata. Isang panalangin, isang pagpapala sa harap nilang lahat. Bumuntong hininga si Father Manuel talunan. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Mia. Alam niyang walang makakapigil dito ngayon. Dahan-dahan binuklat niya muli ang kanyang aklat. Kung gayon, sa ngalan ng plug, ang malalaking pinto ng simbahan ay bumukas ng malakas at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali. Lahat ng ulo ay napalingon. Doon nakatayo si James. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang gusot, ang kanyang buhok ay magulo. Wala na ang babaeng ipinagpalit niya kay Mia. Mag-isa siya. Mia. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkaapura. Naglakad siya sa pasilyo na para bang pag-aari niya ang lugar, ang kanyang mga mamahaling sapatos na katad ay tumataginting sa sahig. Salamat sa Diyos na abutan kita. Napatigil ang lahat. Ang drama ay hindi pa tapos. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mia, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Iniwan ako ni Angelica. Sabi ni James na para bang yun ang pinakamahalagang balita sa mundo. May nakilala siyang mas mayaman sa airport. Isang European count. Naisip mo ba yon, isang count? Para siyang bata na inagawan ng laruan. Itigil mo na ang kahibangan na, Mia, umuwi na tayo. Pwede pa nating ayusin to. Gumiti si Mia, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay isang mapait, masakit na ngiti. Ayusin ang alin, James? Ang pagtataksil mo o ang katotohanang pangalawang plato mo lang ako? Namula si James. Tumingin siya sa paligid sa mga matang nakamasid. At pagkatapos ay napako ang tingin niya kay Leo na nakatayo sa tabi ni Mia na may tahimik na dignidad. Ano to? Tanong ni James, may halong pang-aalipusta. Pinalitan mo ako agad sa, sino mang basahan yan? Itinuro niya si Leo mula ulo hanggang paa. Nagkamali ako, oo, pero mas pipiliin mo ba ang pulubing to kaysa sa akin? Maging makatotohanan ka, Mia. Iyon na ang huling salita na kailangan marinig ni Mia. Ang lalaking sumira sa kanya ay nangahas pang insultuhin ang tanging taong nagpakita sa kanya ng kabaitan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa simbahan. Dahan-dahan binitawan ni Mia ang braso ni Leo. Ang kaluskos ng kanyang bestida, ang tanging maririnig, habang bumaba siya ng isang baitang mula sa altar. Naglakad siya palapit kay James, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Huminto siya sa mismong harapan nito, napakalapit na,
kaya niyang amuyin ang mamahaling pabango na dati kinahuhumalingan niya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Oo, James," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. "Mas pipiliin ko siya." Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, kasing lakas ng pagbukas ng pinto kanina. Napahawak si James sa kanyang pisngi, ang kanyang muka ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang mga bisita ay napasinghap. Si Consuelo ay napasigaw ng mahina. Tinitigan ni Mia ang pulang marka ng kanyang kamay sa pisngi ni James. "Mas gugustuhin kong matulog sa karton kasama ang isang totoong tao." Deklara niya, ang kanyang boses ay tumaas sapat na malakas para marinig ng lahat kaysa sa seda kasama ng isang kasinungalingan. Nang walang isa pang salita, tumalikod siya kay James na nakatayo pa ring tulala. Ang bawat mata ay nasa kanya habang siya'y muling umakyat sa altar, isang reyna na muling inaangkin ang kanyang trono. Hinawakan niyang muli ang kamay ni Leo. Sa pagkakataong ito, ang kanyang hawak ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, desidido. Humarap siya kay Father Manuel na ang bibig ay bahagyang nakabukas pa rin sa pagkabigla. "Ikasal mo kami." Utos niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na may bagong tuklas bagamat marupok na kapangyarihan. Ngayon din, ang biyahe mula sa Intramuros pabalik sa Makati ay isang mahaba at tahimik na paglalakbay. Isinakay ni Mia si Leo sa kanyang lumang kotse, isang bagay na naiwan sa kanya ng kanyang ama. Ang marangyang wedding car na inarkila ni James ay matagal nang umalis. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang marahan nanginginig na paghinga ni Mia. Ang kanyang mamahaling wedding gown ay sumisikip sa maliit na espasyo, ang mga perlas nito ay kumikis-kis sa leather na upuan. Si Leo sa kabilang banda ay nakaupo sa tabi niya, hindi gumagalaw, na para bang natatakot na baka isang maling galaw lang ay mabasag ang marupok na katahimikan. Huminto sila sa harap ng isang 2-story building sa poblasyon. Ang ibabang palapag ay ang butik ni Mia, ang Hiraya, na may malaking salaming bintana na nagpapakita ng kanyang mga modernong disenyo ng Filipiniana. Ang itaas na palapag ay isang maliit na apartment, ang kanyang santuwaryo, ang kanyang tahanan. "Dito na tayo," sabi ni Mia, ang kanyang boses ay pagod at walang emosyon. Walang nagsalita habang paakyat sila sa makitid na hagdanan. Pagbukas niya ng pinto, isang simpleng apartment ang bumungad sa kanila. Maliit ngunit maayos, isang maliit na sala na may kitchenette at isang pinto na marahil ay patungo sa kwarto. Ang hangin ay amoy tela at sinulid. Inilapag ni Leo ang kanyang maliit na toolbox sa sahig, ang tanging bagay na dala niya. Nagkaroon ng isang mahabang awkward na katahimikan. Hindi sila magkatinginan. Dalawang estranghero na pinagbuklod ng isang kabaliwan sa simbahan. "Maaari kang matulog sa sofa." Sa wakas ay sabi ni Mia, itinuturo ang isang maliit na kulay abong sofa. Hindi ito malaki, pero hindi niya tinapos ang pangungusap. "Salamat," simpleng sagot ni Leo. "Malaki na to." Naglakad si Mia papunta sa kanyang kwarto, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng araw. Bago niya isara ang pinto, lumingon siya. "Hindi mo kailangang manatili. Pwede kang umalis bukas ng umaga. Walang makakaalam. Magiging utang na loob ko sa'yo habang buhay ang ginawa mo." Tumingin si Leo sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso. "Paano ang dangal na sinubukan mong iligtas?" Napangiti si Mia ng mapait. Ano pa bang natira roon? Isinara niya ang pinto. Sa loob ng kanyang kwarto, isinandal niya ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang dumausdos pababa sa sahig. Doon sa wakas, bumuhos ang mga luha, tahimik, masakit na mga luha para sa isang pangarap na namatay. Hinubad niya ang damit pangkasal at itinapon ito sa isang sulok na parang isang costume
mula sa isang trahedya. Kinabukasan nagising si Mia sa amoy ng kape. Sa isang saglit, kinalimutan niya ang lahat. Ngunit nang makita niya ang kanyang gown na nakasalansan sa sahig, bumalik ang lahat. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Leo sa kitchenette. Nakatalikod nagtitimpla ng kape. Nakasuot pa rin siya ng damit na ginamit niya kahapon. "Magandang umaga," sabi nito nang hindi lumilingon. Inabot nito sa kanya ang isang tasa. "Instant lang to, sana ayos lang." "Salamat." Kinuha ni Mia ang tasa, ang init nito ay bahagyang nagpapaginhawa sa kanyang mga nanginginig na kamay. "Hindi mo kailangang gawin to." "Kailangan ko ng kape para mabuhay." Sagot nito nang may bahagyang ngiti. Ang maliit na ngiting iyon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ay nagbigay kay Mia ng kakaibang kapanatagan. Umupo siya sa maliit na hapagkainan habang inilapag ni Leo ang 2 tasa. Sa unang pagkakataon mula kahapon, naramdaman niyang humihinga siya ng normal. "Seryoso, Leo," sabi ni Mia, pinagmamasdan ng singaw mula sa kanyang kape. "Hindi mo kailangang manatili. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, pero tapos na ang palabas. Kaya ko nang harapin ang anuman to." Sumandal si Leo. Sa counter humigop ng kanyang kape. "At hahayaan kitang harapin mag-isa ang nanay mo. At si James, mula sa nakita ko kahapon, mukhang kailangan mo ng kakampi ngayon kahit pansamantala lang." Ang luhika sa kanyang sinabi ay simple at direkta. Wala itong bahid ng awa. Isa iyong praktikal na obserbasyon. Isang kislap ng pasasalamat ang sumilay sa puso ni Mia. "Kung gayon, kailangan natin ng kasunduan." Sabi niya bumabalik sa kanyang business mode. "Ito ay isang transaksyon. Mananatili ka rito hanggang sa humupa ang issue. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin mo. Pagkatapos, pwede ka nang umalis nang walang anumang obligasyon." "Walang problema," sagot ni Leo tumatango. Isang kasunduan. Blam! Ang pinto ng apartment ay bumukas nang malakas na halos ikatalon ng mga tasa sa lamesa. Si Consuelo Fernandez ay pumasok na parang isang bagyo, nakasuot ng isang eleganteng silk dress na tila handa para sa isang high society brunch, hindi para sa isang umagang puno ng iskandalo. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng galit. Maria Isabela Fernandez. Ang kanyang boses ay matinis at nanginginig. 30 tawag. Hindi mo sinasagot. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng buong Maynila ngayon? Napatingin siya sa paligid ng maliit na apartment, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi na para bang isa itong kulungan ng daga. At pagkatapos ang kanyang tingin ay napako kay Leo na nakatayo pa rin ng kalmado sa tabi ng kitchenette, hawak ang kanyang tasa ng kape. At nandito pa rin ang basurero na ito. Dumura siya sa mga salita. "Anong ginawa mo, Mia, na tulog ka kasama ng pulubing ito?" Bago pa man makasagot si Mia, humakbang siya paharap, ginawang panangga ang sarili sa pagitan ng kanyang ina at ni Leo. "Mama, tumigil ka na. Ang pangalan niya ay Leo. At hindi kami natulog ng magkasama. Siya ay mas matinong tao kaysa sa lalaking dapat kong pakasalan kahapon." Humalakhak si Consuelo, isang tunog na walang kagalakan. "Matinong tao. Tingnan mo nga ang suot niya. Gusot-gusot pa mula kahapon. Saan mo ba pinulot to, sa ilalim ng tulay ng Guadalupe? Anong trabaho nito? May trabaho ba to?" "Technician po ako." Sagot ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado at pantay, isang malinaw na lawa sa gitna ng bagyo ni Consuelo. "Technician?" Muling humalakhak si Consuelo. Katumbas ba niya ng pangalan ng pamilyang Salinas, ang koneksyon nila, ang pera nila? Tumawag si James kaninang umaga. Nagmamakaawa, nagsisisi siya. "Mia," sabi niya, "isang pagkakamali lang daw si Angelica. Pwede pa kayong magkabalikan at kalimutan ang iskandalong ito." Ang bawat salita ni Consuelo ay isang patak ng gasolina sa apoy
na nag-aalab na sa loob ni Mia. Ang ideya na bumalik kay James na maging kanyang pangalawang pagpipilian ay mas masahol pa sa kahihiyang dinanas niya kahapon. Magkabalikan bulong ni Mia ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Mama, pagkatapos ng lahat, hindi na mangyayari iyon. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon na ipinanganak mula sa sakit at pagsuway ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na ito isang palaba. Gagawin niya itong totoo. Sa katunayan, sabi niya, itinaas ang kanyang tingin upang salubungin ang mga nanlilisik na mata ng kanyang ina. Gagawin naming opisyal to. Natigilan si Consuelo. Anong sinabi mo? Magpapakasal kami ni Leo. Deklara ni Mia ang kanyang boses ay matatag at hindi natitinag. Sa huwes, sa lalong madaling panahon, isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Maging si Leo ay napatingin sa kanya bahagyang nanlaki ang mga mata sa gulat. Nababaliw ka na. Sa wakas ay sumigaw si Consuelo. Ang kanyang mukha ay namula. Hindi ako papayag dito. Sisirain mo ang kinabukasan mo. Ang pangalan ng pamilya natin. Anong pangalan, Ma? Ganti ni Mia. Ang pangalan na matagal nang nalubog sa utang. Ang pangalan na umaasa sa kasal ko kay James para masalba. Tapos na yon, ito na ang buhay ko ngayon. At ito ang desisyon ko. Nagmarcha si Consuelo, papunta sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat sa pagbabanta. Kung itutuloy mo ang kahibangan na to, sabi niya, lumingon ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa doorknob, kalimutan mo nang may ina ka. Ang pinto ay isinara ng malakas at ang panginginig nito ay naiwan sa hangin. Katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Mia upang harapin si Leo na nakatingin sa kanya nang may hindi mabasa na ekspresyon. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hiniling niya ang isang bagay na higit pa sa kanilang kasunduan. Pumapayag ka ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Tinitigan siya ni Leo. Nang ilang sandali, pinag-aaralan ang kanyang mukha. Ang sakit, ang galit, ang desperadong determinasyon. Nakita niya ang isang babaeng itinulak sa bingit handang tumalon. Dahan-dahan, tumango siya. Payag ako, sabi niya. Isang alon ng ginhawa ang bumuhos kay Mia. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, nagsalita muli si Leo at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may bigat na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Pero Mia, sabi niya, ang pagbigkas sa kanyang pangalan ay may kakaibang diin. May mga bagay tungkol sa akin na hindi mo alam. Baka pagsisihan mo ito. Lumipas ang 2 araw na puno ng isang kakaibang tensyon. Si Mia ay nagkulong sa kanyang butik. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa pagguhit ng mga bagong disenyo na para bang ang bawat pagguhit ay isang paraan upang takasan ang masakit na katotohanan. Si Leo sa kabilang banda ay tahimik na nanatili sa apartment sa itaas. Hindi siya palatanong, hindi siya nanghihimasok. Madalas niya itong nakikitang nagbabasa ng mga libro sa sofa, mga libro tungkol sa quantum physics at artificial intelligence, mga paksang hindi akma sa imahe ng isang simpleng technician. Isang Miyerkules ng hapon, habang abala si Mia sa pag-aayos ng display sa kanyang bintana, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa loob ng tindahan. Ma'am Mia, emergency. Si Faye, ang kanyang pinagkakatiwalaang sales associate at kaibigan, ay tumatakbo papalabas mula sa stockroom. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Yung computer po, biglang nag-blackout at may 2 customer na naghihintay. Magbayad gamit ang credit card. Pumasok si Mia sa likod ng counter at nakita ang eksena, ang screen ng kanyang all-in-one computer na naglalaman ng kanyang buong inventory at point-of-sale system ay itim na itim. Ang sistema ay luma na at matagal nang nagloloko, ngunit wala pa siyang budget para palitan ito. Sinubukan mo na bang i-restart, tanong ni Mia
habang sinusubukang pindutin ang power button. Walang nangyari. Opo ma'am, ilang beses na. Ayaw talaga. Sabi ni Faye, ang boses nito ay nanginginig. Naku, paano ko muna to? Ang mga customer. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, isang anino ang tumakip sa kanila. Nakatayo si Leo sa may pintuan ng stockroom, dala ang kanyang tasa ng kape, tahimik na nagmamasid. Anong problema? Tanong niya. Sira ang computer. Sagot ni Mia, puno ng pagkabigo. At kailangan na kailangan ko ito ngayon. Lumapit si Leo. Inilapag niya ang kanyang kape sa isang tabi. Pwede kong tingnan. Nag-alinlangan si Mia. Ano ang alam ng isang technician ng kung ano-ano sa isang komplikadong sistema ng negosyo? Ngunit wala siyang pagpipilian. Sige, sabi niya umatras para bigyan ito ng espasyo. Umupo si Leo sa upuan at sa isang iglap nagbago ang kanyang buong kilos. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may layunin at katiyakan. Kinuha niya ang keyboard, nag-type ng ilang command na hindi maintindihan ni Mia. Nagbukas siya ng mga panel. Kinuha niya ang isang maliit na screwdriver mula sa kanyang bulsa at binuksan ang likod ng computer. Si Mia at Faye ay nagkatinginan, kapwa na mangha sa kanyang kumpiyansa. Loose connection sa power supply. Sabi niya pagkatapos ng ilang minuto ng pagsisiyasat na parabang nagbabasa lang ng isang grocery list. At mukhang may conflict din sa software niyo. Sino ang nag-setup nito? Isang IT student part-time, mahinang sagot ni Mia. Tumango si Leo, hindi nagkokomento. Sa loob ng sumunod na 20 minuto, nagtrabaho siya ng tahimik. May hinigpitan siya sa loob, may inayos sa mga kable, at pagkatapos ay muling binuhay ang makina. Sa pagkamangha ni Mia at Faye, umilaw ang screen. Ngunit hindi pa siya tapos. Nag-type siya ng sunod-sunod na code sa isang command prompt. Ino-optimize ko lang ang sistema niyo. Paliwanag niya. Masyadong maraming bloatware. Pinapabagal nito ang lahat. Pagkatapos ng 10 minuto pa, humarap siya sa kanila. Okay na. Mas mabilis na ito ngayon ng 3 beses kaysa dati. Ngumiti siya. Subukan niyo. Si Faye ang unang lumapit. Nag-click siya sa inventory. Nag-load ito agad. Ipinasok niya ang pagbabayad ng customer. Gumana ito ng walang problema. Napatingin siya kay Mia, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ma'am Mia, ang galing. Tumingin si Mia kay Leo na ngayon ay simpleng umiinom na ulit ng kanyang kape na para bang wala siyang ginawang espesyal. Saan mo natutunan yan? Tanong niya. Dito at doon. Sagot ni Leo, umiiwas sa kanyang tingin. Mahilig lang akong magbuting-ting. Bago pa man makapagtanong muli si Mia, isang pamilyar at hindi kanais-nais na boses ang pumuno sa butik. Mia, mahal ko, narinig ko ang nangyari. Ayos ka lang ba? Pumasok si James, may dalang isang malaking bouquet ng mga rosas na puti. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ngumiti siya, ngunit ang nangiti ay halatang pilit. Napairap si Mia. Umalis ka, James. Pakinggan mo muna ako, sabi niya lumalapit. Ang kanyang tingin ay napunta kay Leo na nakatayo sa likod ng counter. Ngumisi siya. Ang technician, nag-ayos ka ba ng mga sirang gripo o mga sirang puso ngayon? Hindi pinansin ni Leo ang pang-iinsulto. Binigyan mo siya ng trabaho. Kawang-gawa ba to, Mia? Tanong ni James, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Sa bagay, mukhang sanay naman tong probinsyanong to sa mga gawaing kamay. Mas marami siyang naitulong sa loob ng 1 oras kaysa sa nagawa mo sa loob ng 3 taon. Malamig na sagot ni Mia. Nagbago ang mukha ni James. Lumapit siya kay Mia. Mahal, ito ay isang pagkakamali. Huwag mong hayaang sirain ng isang walang kwentang away ang kinabukasan natin. Walang tayo, James, giit ni Mia. Sa puntong yon nagsalita si Leo, hindi kay James kundi kay Mia. Mia, kailangan mong i-update ang security protocol ng database mo.
Masyadong luma ang encryption, madaling ma-hack. Gumamit siya ng mga terminong tulad ng SQL injection at 256-bit AES encryption. Natigilan si James. Napakunot ang noo niya halatang hindi maintindihan ang pinagsasabi ni Leo. Ang imahe ng isang simpleng probinsyano ay biglang gumuho. Ano ang pinagsasabi mo? Tanong ni James. Tumingin si Leo sa kanya sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Sinasabi ko na ang negosyo ni Mia ay mas mahalaga kaysa sa ego mo. Ngayon, kung papayag ka, may trabaho pa kami. Napahiya na pilitang umatras si James. Bago umalis, ibinato niya ang mga bulaklak sa sahig. Magbabayad ka para dito, Mia, kayong dalawa. At nagmamadali siyang lumabas. Nang gabing iyon, habang naglilinis si Leo ng kanyang mga gamit sa kitchenette, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa nang hindi niya namamalayan. Isang lumang pitaka. Nang yumuko siya para kunin ito isang card, ang dumulas palabas at gumulong sa ilalim ng lamesa. Hindi niya ito napansin. Pagkaalis niya papuntang banyo, kinuha ito ni Mia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito ay isang school ID. Kupas na ngunit nababasa pa. Massachusetts Institute of Technology, name Leopoldo Villarreal Course M.Eng Computer Science and Artificial Intelligence. Nanlamig si Mia. MIT Master's Degree ang pangalan. Leopoldo Villarreal, hindi Leo Echeverria. Hinintay niya siyang lumabas ng banyo. Leo, sabi niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Itinaas niya ang ID. Ano to? Tiningnan ni Leo ang ID sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Isang bakas ng pagkatalo ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ng isang kalmadong maskara. Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip kinuha niya ang ID mula sa kanyang kamay. Mahabang kwento. Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at pagod. Inilagay niya ang ID sa kanyang bulsa. Gutom ka na ba? Mag-order tayo ng pagkain. At tulad ng dati, umiwas siya nag-iwan kay Mia ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot at isang lumalaking pakiramdam na ang lalaking natutulog sa kanyang sofa ay hindi lang isang simpleng technician, siya ay isang misteryo na nakabalot sa isang malalim na kasinungalingan. Ang tawag ay dumating noong Biyernes ng gabi, isang utos na binalot sa matamis, ngunit may lasong pakiusap. Mia anak, sabi ni Consuelo, sa kabilang linya ang kanyang boses ay tila pulot. May maliit na salo-salo tayo dito sa bahay bukas para sa kaarawan ni Tita Pilar mo. At syempre, inaasahan kong isasama mo ang asawa mo. Ramdam ni Mia ang patibong. Hindi ito isang simpleng birthday dinner. Ito ay isang paglilitis, isang pampublikong pagtatanghal kung saan si Leo ang magiging pangunahing atraksyon sa isang sirko ng mga mayayaman at mapanghusga. Mama, ayoko. Agad na sagot ni Mia. Alam nating pareho kung ano ang gagawin niyo sa kanya. At ano naman iyon? Tanong ni Consuelo, nagkukunwaring inosente. Ipapakilala lang siya sa pamilya. Hindi ba't iyon ang tamang gawin? O ikinahihiya mo na ba siya agad, Maria Isabela? Ang huling tanong ay isang direktang sampal. Kung hindi sila pupunta, iisipin ng lahat na tama sila na si Mia ay nagsisisi na at ikinahihiya ang kanyang ginawa. Kung pupunta sila, ilalagay niya si Leo sa isang sitwasyon kung saan siya ay lalapain ng buo. Pupunta kami. Sabi ni Mia, ang kanyang bighani ay nakakuyom. Ito ay isang laban na kailangan nilang harapin. Kinabukasan habang naghahanda si Mia, isang alon ng kaba ang bumalot sa kanya. Pinili niya ang isang simple, ngunit eleganteng itim na bestida, isang baluti. Nang lumabas siya mula sa kanyang silid, nakita niya si Leo na naghihintay sa sala. Hindi na ito nakasuot ng kanyang karaniwang polo shirt na pangtrabaho. Sa halip nakasuot ito ng isang simpleng long sleeve na button-down shirt na malinis na naplansa at isang pares ng madilim na slacks.
Ang kanyang buhok ay maayos na nasuklay at ang kanyang mukha ay bagong ahit. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. Hindi siya mukhang mayaman, ngunit mayroon siyang taglay na tahimik na kumpiyansa na hindi maikakaila. Handa ka na? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa sa bigat ng gabing darating. Tumango si Mia. Basta wag mong pansinin ang sasabihin nila. Sanay na ako sa mga aso na mas malakas ang kahol kaysa sa kagat. Sagot ni Leo nang may bahagyang ngiti. Ang bahay ng mga Fernandez sa Dasmariñas Village ay isang malawak na istruktura na sumisigaw ng lumang pera. Ngunit alam ni Mia ang katotohanan, ang pintura ay medyo natutuklap na sa ilang bahagi at ang mga kasangkapan, bagamat antigro, ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Ang kanilang kayamanan ay isang ilusyon na pinananatili ng utang at mga alaala. Pagpasok pa lang nila, naramdaman na nila ang pagbabago sa hangin. Ang mga pag-uusap ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila o mas tumpak kay Leo. Sinalubong sila ni Consuelo. Ang kanyang nangiti ay kasing peke ng mga perlas sa kanyang leeg. Nandito na pala kayo, sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. Halik kayo, ipapakilala ko kayo. Ang sumunod na oras ay isang pagsubok sa apoy. Ang mga kaibigan ni Consuelo, mga matronang puno ng alahas at chismis ay pinalibutan si Leo na parang mga pating na nakaamoy ng dugo. So ikaw pala si Leo, sabi ni Tita Pilar ang may kaarawan habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. At ano nga ulit ang ginagawa mo sa buhay, iho? Technician po't magalang na sagot ni Leo. Technician, sabi ng isa pa, isang babaeng nagngangalang Carmen. Ang pamangkin ko ay nag-hire ng technician para ayusin ang aircon niya. Mabuti naman. At may mga taong tulad ninyo na gumagawa ng mga ganoong trabaho. Ang insulto ay nakabalot sa isang papuri. Si Mia ay nakakuyom na ang kamao sa kanyang tagiliran. Handang sumagot, ngunit si Leo ay tumangulang hindi apektado. Ang hapunan ay mas masahol pa. Inilagay sila sa dulo ng mahabang mesa na parabang sila ay mga bisitang hindi inaasahan. Ang usapan ay umiikot sa mga biyahe sa Europa, mga bagong biling yate, at mga stock market. Ito ay isang mundo na sadyang idinisenyo upang iparamdam kay Leo na siya ay isang tagalabas. Roberto, sabi ni Consuelo sa asawa ni Carmen, isang aroganteng investment banker. Ikaw na ang bahala sa ating bisita. Baka may matutunan siya tungkol sa tamang paghawak ng pera. Ngumisi si Roberto. Sige ba? Leo, tama. Narinig mo na ba ang tungkol sa merkado ng cryptocurrency? O baka naman mas pamilyar ka sa espesyon? Nagtawanan ng ilan sa mga nasa mesa. Sa halip na masaktan, sumandal si Leo sa kanyang upuan. Narinig ko po. Sabi niya ng may interes. Sa katunayan, nabasa ko ang isang analysis tungkol sa volatility ng merkado ngayon, lalo na sa epekto ng inflation sa long-term bonds. Medyo delikado ang posisyon ng mga bangko na masyadong exposed sa derivatives, hindi po ba? Natigilan si Roberto. Ang kanyang kangangisi ay dahan-dahang nawala. Hindi niya inaasahan ang isang teknikal na sagot mula sa isang technician. Well, oo, pero dahil kung titingnan natin ang macroeconomic trends, nagpatuloy si Leo na para bang nagpapaliwanag lang sa isang klase, ang pagtaas ng interest rates ng Fed ay tiyak na magdudulot ng pressure sa mga emerging markets. Ang tanong ay sapat ba ang risk management strategy ng portfolio mo para makayanan ng isang potential downturn? Ang buong mesa ay natahimik. Maging si Mia ay napatingin kay Leo na mangha. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinabi nito, ngunit naiintindihan niya ang epekto si Roberto, ang investment banker, ay walang masabi. Upang basagin ang katahimikan, mabilis na ibinaling ni Consuelo ang usapan. Ngunit ang pinsala ay nagawa na.
Si Leo ay hindi na lang isang simpleng manggagawa sa kanilang mga mata. Siya ay isang enigma. Pagkatapos ng hapunan, tumakas si Mia papunta sa terrace para sa sariwang hangin. Ang bigat ng pagpapanggap ay nakakasakal. Ilang sandali pa sumunod si Leo, may dalang dalawang baso ng tubig. "Heto," sabi niya iniabot ang isa. "Salamat," sabi ni Mia. "At pasensya ka na." Tumingin siya sa mga ilaw ng lungsod sa malayo. "Hindi ko dapat hinayaan na dalhin ka dito." "Okay lang," sabi ni Leo. Hindi sila ang unang mga pating na nakasalamuha ko. Sumandal siya sa barandilya sa tabi niya. Pero ang mga pating na yon may mas matatalas ng ngipin. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. "Ang ex mo?" Mahinang tanong ni Mia. Tumango si Leo, ang kanyang mga mata ay nawala sa kalayuan. "Si Patricia, akala ko mahal niya ako. Pero nalaman ko sa pinakamasakit na paraan na ang mahal lang niya ay ang resulta ng mga pangarap ko, hindi ang mga pangarap mismo." Ang sakit sa kanyang boses ay hilaw at totoo. Ipinagkanulo niya ako para sa pera. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin, hindi na sila si Mia Fernandez, ang heredera na iniwan sa altar, at si Leo, ang misteryosong technician. Sila ay dalawang tao lamang na parehong nakaranas ng pagkawasak dahil sa pag-ibig na nakabatay sa kasinungalingan. Walang kamalay-malay inabot ni Mia ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Leo. Isang simpleng kilos ng koneksyon ng pag-unawa. Tumingin si Leo sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa nila nararamdaman dati ang dumaan sa pagitan nila. "Kailangan nating bumalik sa loob." Bulong ni Mia, biglang nahiya. "Mia." Ang paraan ng pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay nagpatigil sa kanya. Ngunit bago pa man may masabi si Leo, bumukas ang pinto ng terrace. "Nandito lang pala kayo." "Si James." Nakatayo siya roon, may hawak na telepono. Ang kanyang mukha ay may isang malademonyong ngiti. "Kanina pa kita hinahanap, Leo." Sabi ni James, ang pagbigkas sa pangalan ay puno ng pang-uuyam. "May ipapakita lang sana ako sa lahat. Isang background check na ginawa ko para sa kaligtasan ni Mia. At maniwala ka sa akin, meron akong natuklasang napakagandang impormasyon tungkol sa'yo. Isang bagay na ikagugulat ng lahat." Ang banta ni James ay naiwang nakabitin sa hangin, isang madilim na ulap na sumira sa natitirang bahagi ng gabi. Umuwi sila ni Mia at Leo. Nang walang imikan, bawat isa ay abala sa sari-sariling iniisip. Ang gabi sa terrace, ang kanilang sandali ng koneksyon ay tila isang panaginip na binasag ng malupit na katotohanan. Sa mga sumunod na araw, isang maingat na sayaw ang namagitan sa kanila. Ang pagiging estranghero ay napalitan ng isang pamilyar na presensya, ngunit ang mga pader na gawa sa mga lihim ay nanatiling mataas. Gayunpaman, unti-unti nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa mga pader na yon. Nagsimula ito sa negosyo. Isang gabi, naabutan ni Leo si Mia sa butik. Hating gabi, na napapaligiran ng mga papel. Nakakunot ang noo niya, kinakagat ang dulo ng kanyang ballpen, at nakatingin sa isang pader na puno ng mga sketch at mga numero. Sinusubukan niyang gumawa ng isang business plan para makakuha ng espasyo sa isang bagong high-end na mall sa BGC. "Kailangan mo ng tulong?" tanong ni Leo. Mula sa may pintuan, may dalang dalawang tasa ng mainit na tsa. Tumingin si Mia sa kanya, ang kanyang mga mata ay pagod. "Masyadong komplikado. Financial projections, market analysis. Hindi ko alam kung saan magsisimula." Inilapag ni Leo ang tisaa sa kanyang mesa at sumulyap sa mga papel. "Ang disenyo mo ay pang world class, Mia. Ang problema mo ay nasa strategy." Umupo siya sa tapat niya at sa loob ng sumunod na 3 oras ang technician ay nawala. Sa halip, isang matalinong business strategist ang lumitaw. Gumuhit siya ng mga chart sa isang puting papel. Nagpaliwanag siya tungkol sa customer acquisition cost, omnichannel marketing at supply chain optimization.
Iminungkahi niya ang isang pop-up store muna para subukan ang merkado bago mamuhunan sa isang buong lease. Ang kanyang mga ideya ay hindi lamang matalino. Ang mga ito ay napakatalino. Napatingin si Mia sa kanya, puno ng pagkamangha. Paano? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ngumiti lang si Leo. Marami akong binabasang libro. Ang sagot ay simple, ngunit alam ni Mia na may mas malalim pa roon. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi lang nakita ang kanyang mga damit bilang magagandang piraso ng sining kundi bilang isang negosyo na may potensyal. Si James ay palaging tinatawag ang hiraya na kanyang cute na hobby. Ngunit si Leo nakita niya ito bilang isang imperyo na naghihintay na maitayo. Ang gabing iyon ay nagbago ng lahat. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na lang tungkol sa kung ano ang kanilang kakainin para sa hapunan. Nagtanong siya tungkol sa kanyang mga pangarap para sa hiraya. Nagtanong siya tungkol sa kanyang inspirasyon. At siya naman naglakas loob na magtanong tungkol sa kanya, hindi tungkol sa kanyang nakaraan, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Nalaman niyang paborito niya ang sinigang na may maraming gabi. Nalaman niyang takot siya sa butiki. Nalaman niyang ang kanyang tawa na bihirang lumabas ay totoo at nakakahawa. Isang gabi habang nanonood sila ng isang lumang pelikulang Pilipino sa kanyang laptop, nakasandal sa sofa ang kanilang mga balikat, ay halos magkadikit na ramdaman ni Mia ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman kapanatagan. Ang apartment ay hindi na isang lugar ng kahihiyan. Ito ay naging isang tahanan. At si Leo ay hindi na ang estranghero mula sa simbahan. Siya ay naging si Leo. Ang kanyang presensya ay naging isang konstante sa kanyang magulong mundo. Matapos ang isang partikular na nakakapagod na araw sa butik, kung saan tinulungan siya ni Leo na ayusin ang isang naglolokong ilaw at magbuhat ng mga mabibigat na kahon ng tela, umupo sila sa sahig ng sala, kumakain ng pizza mula sa isang karton. Pareho silang pagod pawisan, ngunit mayroong isang masayang katahimikan sa pagitan nila. Salamat, Leo. Bulong ni Mia nakatingin sa sahig. Para sa lahat. Tumingin si Leo sa kanya. Ang ilaw mula sa isang nag-iisang lamp sa sulok ay nagbigay ng malambot na sinag sa kanyang mukha. Nakita niya ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit nakita rin niya ang kanyang lakas. Nakita niya ang babaeng tumayo, laban sa lahat, na handang ipaglaban ang kanyang dangal. Wala yon. Sagot niya ang kanyang boses ay mas malambing kaysa karaniwan. Hindi alam ni Mia kung ano ang nag-udyok sa kanya. Marahil ito ay ang pagod ang pasasalamat o ang alak sa pizza. O marahil ito ay ang simpleng katotohanan na sa harap niya ay isang mabuting tao na nagparamdam sa kanya na siya ay ligtas. Dahan-dahan siyang gumalaw. Sumandal siya palapit, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagkagulat sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiwas. At pagkatapos, hinagkan niya siya. Ito ay isang halik na hindi perpekto. Ito ay nag-aalangan, medyo clumsy, at puno ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi. Ito ay isang tanong at isang sagot sa iisang pagkakataon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal na para bang sila ay umahon mula sa ilalim ng tubig. Isang maliit na hihiyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Ngumiti rin si Leo bilang tugon. Sa sandaling iyon ang mga kasinungalingan at mga lihim ay tila nawala. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng isang marahas na tunog. Ring ring ring. Ang telepono ni Leo na nakapatong sa counter ay tumutunog ng malakas at mapilit. Ang katahimikan ay nabasag. Ang mahika ay nawala. Mabilis na tumayo si Leo, ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Tiningnan niya ang screen at isang bakas ng inis ang dumaan sa kanyang mukha. Lumayo siya ng kaunti bago sagutin. Yes, John, sabi niya sa telepono. At sa pagkamangha ni Mia, nagsalita siya sa perpektong walang accent na Ingles.
Natahimik siya nakikinig sa kabilang linya. Ang kanyang buong postura ay nagbago. Ang nakaka-relax na Leo ay nawala pinalitan ng isang taong may awtoridad at kapangyarihan. What do you mean the deal is collapsing? Narinig ni Mia na sabi niya ang kanyang boses ay matalas. That's a billion-peso merger I told you not to proceed without my final approval. No, I don't care what they say. Get me on a plane. I need to be there now. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Dahan-dahan siyang lumingon kay Mia. Ang lalaking nakaharap sa kanya ngayon ay isang ganap na estranghero. Miyagi, sabi niya, ang kanyang boses ay apurado at puno ng pag-aalala na hindi para sa kanya. Patawad, kailangan kong umalis. Isang emergency sa trabaho. Trabahong technician. Mahinang tanong ni Mia, ang pait ay gumuguhit sa kanyang lalamunan. Isang mabilis na sakit ang dumaan sa mga mata ni Leo, ngunit wala siyang oras. Magpapaliwanag ako pagbalik ko. Pangako. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at ang susi sa pinto. Sa isang iglap lumabas siya, iniwan si Mia na nakaupo sa sahig sa tabi ng isang malamig na pizza at ng multo ng isang halik. Ang init sa kanyang mga labi ay napalitan ng lamig ng pagdududa. Ang tanong na, sino ka ba talaga, Leo? Ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas at mas nakakatakot kaysa dati. Ang tawag ni Consuelo ay dumating 2 araw pagkatapos ng biglaang pag-alis ni Leo. Bumalik siya kinabukasan, mukhang pagod, at may dalang mga pasalubong na pagkain na para bang ang isang kahon ng ensaymada ay sapat na para burahin ang 1 bilyong pisong misteryo. Sinubukan niyang magpaliwanag tungkol sa emergency sa trabaho, ngunit ang mga salita ay hungkag at ang mga mata ni Mia ay puno ng pader na hindi niya kayang sirain. Ang halik na naganap sa pagitan nila ay naging isang multo, isang alaala na hindi nila pinag-uusapan. Mia, anak, sabi ni Consuelo sa telepono, ang boses ay sadyang pinatamis. May family dinner tayo sa Sabado, isang maliit na selebrasyon. Matagal na nating hindi ginagawa to. Siyempre kailangan mong isama si Leo. Alam ni Mia na isa itong patibong. Pagkatapos ng gabi sa bahay nila, si Consuelo ay nagbago ng taktika. Mula sa hayagang pag-aalipusta naging mapanuri at mapagmasid siya. Gusto niyang kilalanin ang lalaking nagpatahimik sa isang investment banker gamit lamang ang ilang salita. Mama, pagod kami. Palusot ni Mia. Huwag kang mag-alala, hindi ito para sa mga pating, sagot ni Consuelo, na tila nabasa ang kanyang isip. Tayo-tayo lang. Pamilya. Oras na para tanggapin natin ang bagong realidad. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag si Mia. Marahil naisip niya ito na ang paraan para ipakita sa kanyang ina na ang desisyon niya ay hindi isang pagkakamali. Ang tayo-tayo lang na hapunan ay siyempre isang kasinungalingan. Pagdating nila sa bahay sa Dasmariñas, nandoon ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Ang kanilang mga mata ay puno ng tsismis. Ang hapunan ay isang pagsubok, isang serye ng mga nakatagong tanong na idinisenyo para sukatin si Leo. Saan ka nga ulit lumaki, iho? Tanong ng isang tiyuhin. Sa isang maliit na probinsya sa Timog. Sagot ni Leo, isang sagot na parehong totoo at hindi. May mga kamag-anak ka pa ba roon? Tanong ng isang tiyahin. Matagal na po kaming hindi nagkikita. Sagot niya, isang bakas ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Si Mia ay nakaupo sa tabi niya, bawat tanong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ipinagtatanggol niya ang isang lalaking halos hindi niya kilala, batay sa isang pakiramdam na mas totoo kaysa sa lahat ng kasinungalingan. Nasa kalagitnaan na sila ng dessert nang bumukas ang pinto. Pumasok si James. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang matangkad payat na lalaki na nakasalamin at may dalang leather briefcase. Ang lalaki ay may anyo ng isang abogado
o isang investigador. Ang masayang bulungan sa silid kainan ay biglang namatay. James, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Consuelo, bagamat may kislap sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na inaasahan niya ito. Tita, pasensya na po sa abala. Sabi ni James, ang kanyang boses ay puno ng huwad na paggalang. Ngumiti siya ng malademonyo kay Mia. Nandito lang ako para siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya, lalo na ang kay Mia. Humarap siya sa buong pamilya. Sa loob ng ilang linggo, hinayaan nating lahat ang isang estranghero na pumasok sa buhay natin. Isang taong walang nakakaalam kung saan nanggaling. Umalis ka na, James, sabi ni Mia tumatayo. Hindi pa ako tapos. Sabi ni James, itinaas ang kanyang kamay. Ipinakilala niya ang kasama niya. Ito si Ginoong Reyes, isang private investigator, at meron siyang ilang nakakagulat na impormasyon na ibabahagi sa atin. Binuksan ni Ginoong Reyes ang kanyang briefcase at naglabas ng isang manipis na folder. Ayon po sa aming masusing pagsisiyasat, nagsimula siya ang kanyang boses ay walang emosyon. Walang anumang record ng isang Leo Echeverria sa anumang government database sa Pilipinas. Walang birth certificate, walang SSS-10 o kahit anong driver's license. Sa mata ng batas ang taong ito ay hindi umiiral. Isang kolektibong singhap ang maririnig sa silid na patingin ang lahat kay Leo. Sinabi ko na nga ba, bulong ni Consuelo, puno ng takot at pagtatagumpay. Tumingin si Mia kay Leo, ang kanyang puso ay bumabagsak. Nakaupo lang ito, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Leo, magsalita ka. Pakiusap niya. Sabihin mong nagsisinungaling sila. Tumingin si Leo sa kanya at sa kanyang mga mata. Nakita ni Mia ang isang bagay na kinatatakutan niya pag-amin. Totoo. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay halos isang bulong ngunit umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi Leo Echeverria ang tunay kong pangalan. Gumuho ang mundo ni Mia. Aha, sigaw ni James nagtatagumpay. Sino ka kung gayon? Isang kriminal na nagtatago. Isang miyembro ng sindikato. Magsalita ka. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Leo. Hinihintay ang kanyang sagot. Huminga siya ng malalim, isang tunog ng pagsuko. Itinaas niya ang kanyang tingin at tinitigan si James. Ang pangalan ko, sabi niya ng malinaw, ay Leopoldo Villarreal. Walang nangyari. Ang pangalan ay walang epekto. Isa lang itong pangalan. Ngumisi si James, Leopoldo Villarreal. Mas maganda ang tunog pero sigurado akong peke rin yan. Ginoong Reyes, pakicheck nga. May pag-aalinlang ang kinuha ni Ginoong Reyes ang kanyang tablet. Nag-type siya ng pangalan. Sa una nakakunot ang kanyang noo. Pagkatapos nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya mula sa tablet patungo kay Leo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Namutla siya. Ginoo, ano ang nahanap mo? Tanong ni James na iinip. Nanginginig na itinaas ni Ginoong Reyes ang tablet. Si Ginoong Leopoldo Leo Villarreal ay ang nag-iisang tagapagtatag at CEO ng Valortech. Anong Valortech? Tanong ni Consuelo, walang pasensya. Ito po ay isang kumpanya ng teknolohiya na nakabase sa Silicon Valley. Paliwanag ng investigador, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Isa sa mga pinakamabilis na lumagong unicorn startups sa nakalipas na 5 taon. Sila ang nag-develop ng software na ginagamit ng karamihan sa mga international banks para sa kanilang security. Diretsuhin mo na. Sigaw ni James. Tumingin si Ginoong Reyes kay Leo nang may paggalang at takot. Ang Valortech po ay kasalukuyang nasa proseso ng isang merger na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Huminto siya, nilunok ang laway. At ang personal na yaman ni Ginoong Villarreal ay tinatayang nasa $500 milyong. $500 milyong. Kung may nahulog na karayom, maririnig ito. Ang halaga ay nakabitin sa hangin, napapakalaki.
at hindi ka panipaniwala. Kinuha ni James ang tablet mula sa kamay ng investigador. Tinitigan niya ang screen, mga artikulo mula sa Forbes TechCrunch, mga larawan ni Leo sa mga conference na nakasuot ng suit na kikipagkamay sa mga kilalang CEO. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, pinalitan ng purong pagkabigla. Si Consuelo, na nakasilip sa kanyang balikat, ay napasigaw. Ngunit hindi ito sigaw ng takot. Ito ay isang sigaw ng purong hindi makapaniwalang kagalakan. Diyos ko, sigaw niya na pahawak sa kanyang dibdib. Ang manugang ko isang bilyonaryo, ngunit si Mia ay hindi nakarinig ng kahit ano. Para sa kanya ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat zero sa numerong yon ay isang piraso ng kanyang puso na dinudurog. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nagsimula siyang mahalin dahil sa kanyang pagiging simple at totoo lahat, ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang laro. Isang eksperiment. Mia, nagsimula si Leo, inaabot ang kanyang kamay. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang paghipon ng kanyang kamay sa kanyang balat ay parang apoy. Mabilis siyang umatras na para bang napaso. Tinitigan niya siya, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pa bumabagsak. Nakita niya ang isang baso ng tubig sa lamesa sa tabi niya. Sa isang mabilis na kilos na puno ng sakit at galit, kinuha niya ito at ibinuhos ang laman nito sa mukha ni Leo. Splash! Tumulo ang malamig na tubig sa mukha ni Leo sa kanyang damit sa sahig na marmol. Magsinungaling. Sigaw ni Mia, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Hinugot niya ang simpleng singsing na pangkasal mula sa kanyang daliri, ang simbolo ng kanilang pekeng kasal na nagsimula nang maging totoo para sa kanya. Ibinato niya ito sa kanya. Tumama ito sa kanyang dibdib at bumagsak sa sahig, gumulong nang may isang maliit malungkot na tunog bago huminto malapit sa kanyang mga paa. Ang tunog na yon ay ang tunog ng pagtatapos ng lahat. Umalis si Mia mula sa hapunan na yon na parang isang taong naglalakad habang natutulog. Hindi niya pinansin ang gulat na mga mukha ng kanyang mga kamag-anak, ang nagtatagumpay na ngisi ni James, o ang biglang pagbabago ng pakikitungo ng kanyang ina kay Leo, na ngayon ay tinatawag nitong Hiho, na may labis na pagmamahal. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho nang walang direksyon. Ng mga ilaw ng lungsod ay lumalabo dahil sa mga luhang bumabalot sa kanyang mga mata. Ang pagtataksil ay may maraming mukha. Ang kay James ay simple isang pagtataksil na dulot ng kasakiman. Ngunit ang kay Leo, ito ay mas komplikado, mas malalim, at dahil doon, mas masakit. Hindi lang siya niloko, ginawa siyang tanga. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama, ang pag-aayos niya ng computer, ang kanyang mga payo, sa negosyo, ang kanyang pagtatanggol sa kanya, sa harap ng kanyang pamilya, ang halik-lahat ay nabahiran na ngayon ng isang malaking tanong: alin ang totoo at alin ang bahagi ng laro? Sa sumunod na 3 araw, ginawa niyang kulungan ng kanyang apartment at boutique. Hindi niya sinasagot ang walang tigil na mga tawag mula kay Leo, na alam niyang naghihintay sa labas, at lalo na mula sa kanyang ina, na ang bawat text message ay puno ng mga salitang tulad ng pagkakataon, swerte, at huwag mong palayain. Ang tanging taong pinapasok niya ay si Faye. "Ma'am Mia, kailangan niyo pong kumain," sabi ni Faye. Isang hapon, nag-aalok ng isang supot ng pagkain. "Hindi ako nagugutom," sagot ni Mia habang walang awang ginugupit ang isang mamahaling tela. "Nasa labas pa rin po siya," bulong ni Faye. "Si Sir Leo, nakaupo lang sa isang coffee shop sa tapat. Wala pa kahapon." Napahinto si Mia sa paggupit. Isang kislap ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan muli ng galit. "Hayaan mo siya." Sa 2 araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. "Ma'am Mia, may naghahanap po sa inyo," sabi ni Faye
Ang kanyang muka ay nag-aalangan. Sabi niya, mahalaga daw po. Sinabi kong ayaw kong makipag-usap kahit kanino. Sabi ni Mia hindi inaalis ang tingin sa kanyang makinang panahi. Pero ma'am, iba po siya. Itinaas ni Mia ang kanyang tingin. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina ang isang babae. Siya ay matangkad, napakaganda at nakasuot ng isang puting Chanel dress na nagkakahalaga marahil ng higit pa sa buong inventaryo ng Hiraya. Ang kanyang buhok ay itim at makintab, ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang ngiti ay perpekto ngunit walang init. Dala niya ang isang aura ng kayamanan at kapangyarihan na hindi maipagkakamali. Sino ka? Tanong ni Mia. Ang pangalan ko ay Patricia. Sabi ng babae, ang kanyang boses ay malambing ngunit may talim. Patricia Amstel. At sa tingin ko marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa lalaking sumira sa ating mga buhay. Natigilan si Mia. Patricia, ang ex-fiancé. Ang dahilan kung bakit sinimulan ni Leo ang kanyang eksperimento. Pinapasok niya ito. Umupo si Patricia sa isang upuan na para bang ito ay isang trono, inilabas ang isang slim na sigarilyo at sinindihan ito. Hindi pinapansin ang no smoking sign sa pader. Nakakatuwa ang butik mo, sabi ni Patricia habang inililibot ang tingin sa paligid nang may bahagyang pang-uuyam. Medyo etniko. Anoong kailangan mo? Diretsong tanong ni Mia. Nandito ako para magbigay ng babala. Sabi ni Patricia, ibinuga ang usok. Mula sa isang biktima patungo sa isa pa. Ngumisi si Mia. Biktima, ang pagkakaalam ko ikaw ang nag-iwan sa kanya dahil sa pera. Tumawa si Patricia, isang tunog na parang mga yelong nagbabanggaan. Iyan ba ang kwentong sinabi niya sa'yo? Ang kawawang si Leo, ipinagkanulo ng sakim na kasintahan. Ito ay isang magandang kwento. Nakakaawa. Ngunit tulad ng lahat ng bagay tungkol kay Leo, ito ay isang katotohanang may halong kasinungalingan. Sumandal siya. Totoo, mahalaga sa akin ang pera. Sino ba naman ang hindi? Ngunit minahal ko rin si Leo. O mas tumpak, minahal ko ang lalaking dati niyang pagkatao. Bago pa siya lamunin ng Valortech. Ano ang ibig mong sabihin? Ang Leo na nakilala ko ay isang henyo na may malaking pangarap. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, habang dumarami ang pera, nagbago siya, sabi ni Patricia. Naging paranoid siya, kontrolado. Ang bawat kilos ko ay sinusubaybayan. Naglagay siya ng mga security camera sa loob mismo ng aming bahay, hindi para sa mga magnanakaw, kundi para sa akin. Binabasa niya ang mga text message ko. Pinapaimbestigahan niya ang mga kaibigan ko. Ang bawat salita ay isang patak ng lason sa isipan ni Mia. Naalala niya ang sinabi ni Leo tungkol sa mga pating na may matatalas na ngipin. Ang pera ay hindi nagpabago sa kanya. Nagpatuloy si Patricia. Inilabas lang nito ang tunay niyang pagkatao, isang lalaking may obsesyon sa kontrol. Kailangan niyang malaman ang lahat, kontrolin ang lahat. At ang pagpapanggap niyang mahirap, ito ang pinakasukdulang anyo ng kontrol. Siya ang nagpapasya kung ano ang malalaman mo, kung kailan mo malalaman. Ikaw ay isang tau-tauhan lamang sa kanyang personal na dula. Nagsisinungaling ka, sabi ni Mia, ngunit ang kanyang boses ay walang katiyakan. Talaga ba? Tumayo si Patricia at nilapitan siya. Ang brindis na ginawa ko sa aming engagement party kung saan sinabi kong mahal ko ang kanyang pera. Totoo iyon. Ngunit hindi yun kasakiman. Iyon ay isang desperadong pagtakas. Alam kong yun lang ang paraan para palayain niya ako. Ang sakta ng kanyang ego, ang kaisa-isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang pera. Hinawakan ni Patricia ang balikat ni Mia. Ang kanyang mga kuko na pula ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit. Kaya kong patunayan,
May mga email, mga mensahe mula sa kanya na puno ng mga paratang at pagbabanta. Inabot niya ang isang business card kay Mia. Hindi kita pinipilit na maniwala sa akin ngayon, ngunit darating ang araw na makikita mo ang tunay niyang kulay. At kapag nangyari iyon, tawagan mo ako. Kailangang magtulungan ng mga biktima ni Leo. At sa mga salitang iyon, umalis si Patricia, iniwan ang isang ulap ng mamahaling pabango at isang mas makapal na ulap ng lason at pagdududa. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Mia. Ang mga salita ni Patricia ay umuulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, control, paranoia, isang laro. Sa wakas hindi na niya natiis. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numerong halos kabisado na niya. Sa dami ng beses na tumawag ito sa kanya, sumagot ito sa unang ring. Mia, ang boses ni Leo ay puno ng pag-asa at pagod. Totoo ba, diretsong tanong ni Mia, walang paligoy-ligoy? Na naglagay ka ng mga kamera sa bahay niyo ni Patricia, na binasa mo ang mga mensahe niya. Isang mahabang mabigat na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ang katahimikan na iyon ay isang sagot na mismo. Mia, hayaan mo akong magpaliwanag. Sa wakas, ay sabi ni Leo, ang kanyang boses ay basag. Isang tanong lang, Leo. Oo o hindi. Muli katahimikan. At pagkatapos, isang halos hindi marinig na sagot. Oo. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Mia. Ang huling piraso ng kanyang pag-asa ay gumuho. Ganoon pala. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Tama pala siya. Pare-pareho lang kayo. Hindi, Mia, hindi mo naiintindihan. Ang naiintindihan ko lang ay isa kang sinungaling. Putol ni Mia. At isang manipulator. Huwag mo na akong tatawagan ulit. At ibinaba niya ang telepono, pinutol ang koneksyon, pinutol ang anumang natitira sa basag na tiwala na minsan ay namagitan sa kanila. Ang katahimikan sa kabilang linya pagkatapos ng kanyang oo ay isang hatol. Bawat segundo ay tila isang martilyo na pumupukpok sa huling piraso ng tiwala sa puso ni Mia. Mia, hindi ganon kasimple. Sa wakas ay sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. May mga dahilan, mga bagay na hindi ko. Mga dahilan. Putol ni Mia ang kanyang tawa ay walang bahid ng saya. Laging may dahilan, Leo. Ang tanong ay, kailan mo balak sabihin sa akin ang totoo? Pagkatapos ng isa pang taon, 2, kapag sigurado ka, nang hawak mo na ako ng buo sa iyong mga kamay. Hindi yan totoo. Huwag na. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Tapos na ako sa mga laro. Tapos na ako sa'yo. At ibinaba niya ang telepono. Sa mga sumunod na oras naramdaman ni Mia ang isang kakaibang kalayaan, ang kalayaan ng isang taong wala nang pakialam. Itinapon niya ang kanyang sarili sa paghahanda para sa kanyang kauna-unahang major fashion show na magaganap sa susunod na araw. Ito na ang pinakamalaking gabi ng kanyang karera, isang pagkakataon para ipakita ang kanyang koleksyon sa mga bigating mamimili at sa press. Ito na lang ang natitira sa kanya, ang kanyang pangarap, ang kanyang hiraya. Kinabukasan ng araw ng fashion show, ang butik ay puno ng kaguluhan. Ang mga modelo ay naglalakad-lakad. Ang mga taga-ayos ay abala at si Mia ay nasa gitna ng lahat, sinusubukang kontrolin ang bawat detalye. Ngunit sa likod ng kanyang abalang anyo, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ma'am Mia, tawag ni Faye, ang kanyang mukha ay namumutla. May bisita po kayo, Amerikano. Sabi niya, kailangan daw kayong makausap, agad-agad. Bago pa man makatanggi si Mia, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling business suit ang pumasok sa kanyang opisina. Siya ay nasa mga huling bahagi ng kanyang 30s, may matalas na tingin at isang aura ng walang pasensya na kapangyarihan. Are you Mia Fernandez? Tanong ng lalaki, ang kanyang Ingles ay mabilis at direkta.
Sino ka, tanong ni Mia? John Castillo. Sabi niya, hindi inaabot ang kanyang kamay. Ako ang business partner ni Leo, ang COO ng Valor Tech. At kailangan nating mag-usap dahil ang asawa mo ay malapit nang sirain ang lahat ng pinaghirapan namin. Natigilan si Mia. Ito si John, ang pangalan mula sa tawag sa telepono. Wala kaming dapat pag-usapan, sabi ni Mia tumatalikod. Wala akong pakialam sa kumpanya ninyo. Dapat lang na magkaroon ka ng pakialam, sabi ni John humaharang sa kanyang daan. Dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, mula nang makilala ka niya, hindi na siya makapag-isip ng diretso. Nawawala siya sa mga meeting, hindi sinasagot ang mga tawag. At ngayon, ang pinakamalaking merger sa kasaysayan ng kumpanya ay malapit nang bumagsak. At alam mo ba kung bakit? Dahil ayaw niyang bumalik sa California. Iyon ay problema ninyo. Hindi ko. Malamig na sagot ni Mia. Tinitigan siya ni John, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Look, I don't know what games you're playing. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa'yo ni Patricia. Si Patricia ay nagsabi sa akin ng totoo. Putol ni Mia. Napahalakhak si John, isang tunog na puno ng pagkamuhi. Ang totoo, hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano ang totoo, Miss Fernandez. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sinabi ba niya sa'yo na kaya naging paranoid si Leo ay dahil sa kanya? Ipinakita niya ang screen ng telepono kay Mia. Ang unang larawan ay nagpakita kay Patricia nakangiti habang may isang lalaking humahalik sa kanyang leeg sa isang party. Hindi ito si Leo. Nag-swipe si John. Isa pang larawan, si Patricia nakayakap sa ibang lalaki sa isang yate. Nag-swipe ulit siya. Mga text message, mga patunay ng paulit-ulit na pagtataksil. Nanlamig si Mia. Naramdaman niyang nasusuka siya. At ito, sabi ni John, ang kanyang boses ay naging mas madilim, ang paborito ko. Ang huling larawan. Si Patricia masayang nakikipaghalikan sa isang lalaki. At sa pagkamangha at pangingilabot ni Mia, nakilala niya ang lalaki. Ito ay ang kapatid ni John, na nakita niya sa mga larawan sa opisina ng Valor Tech noon. Ang sarili kong kapatid, sabi ni John, ang kanyang panga ay naninigas sa galit. At hindi alam ni Leo ang tungkol dito. Hindi ko sinabi sa kanya dahil alam kong dudurugin siya nito ng tuluyan. Ang alam lang niya ay may mali. Ang nararamdaman niya ay hindi siya mapakali. Ang paranoia niya ay hindi kabaliwan, Mia. Ito ay isang instinct. Isang kaluluwang sumisigaw dahil alam niyang niloloko siya kahit hindi niya alam kung paano. Napaupo si Mia, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang buong naratibo na binuo ni Patricia, ang kwento ng isang controlling na lalaki at isang inosenteng biktima, ay gumuho sa isang iglap. Si Leo ay hindi perpekto. Pag-amin ni John, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Ang pera ay nagbigay sa kanya ng mga isyo sa tiwala, ngunit hindi siya masama. At mahal na mahal ka niya, sa paraang hindi ko pa nakitang magmahal siya kahit kanino. At iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Dahil sinisira niya ang kanyang sarili para sa'yo. Sa sandaling iyon, ang telepono ni John ay tumunog. Tiningnan niya ito at napamura. Ang board. Kailangan kong sagutin to. Ipinindot niya ang speakerphone. John, where the hell is Leo? Isang malakas, galit na boses ang umalingaw-ngaw mula sa telepono. Chen Industries is about to walk. The merger is dead if he's not on a plane in the next hour. I'm with him now, Mr. Chairman. Mabilis na sagot ni John. I'm trying to convince him. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Leo. Nakita niya si John, pagkatapos ay si Mia na nakaupo at namumutla. Nakita niya ang mga larawan sa telepono ni John na nakabukas pa rin at naintindihan niya ang lahat. Leo, thank God, sabi ni John. You heard him. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Ngunit ang mga mata ni Leo ay nakatuon lamang kay Mia. Nakita niya ang sakit, ang kalituhan, ang pagsisisi sa kanyang mukha.
Hindi ako aalis. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay tahimik ngunit matatag. Ano sigaw ni John at ng boses sa telepono ng sabay. Leo, this is $500 million we're talking about. Your entire legacy. Sigaw ng chairman. Naglakad si Leo, palapit kay Mia, lumuhod sa harap niya, hindi pinapansin si John o ang teleponong sumisigaw. Kinuha niya ang mga kamay ni Mia. Ang mga ito ay malamig na parang yelo. May fashion show ka mamaya. Sabi niya, ang kanyang boses ay para lamang sa kanya. Ang pinakamahalagang gabi ng buhay mo at nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Leo, for God's sake. Sigaw ni John. Tumingin si Leo kay John. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono. Mr. Chairman. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan na matagal nang hindi naririnig ni Mia. I understand the situation. Then get on the plane. No. Simpleng sagot ni Leo. Isang nakabibinging katahimikan. Ang asawa ko. Nagpatuloy si Leo, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Mia, ay may pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay mamaya. At kailangan niya ako dito. Kung ang halaga ng merger na ito ay ang pag-iwan sa kanya sa araw na kailangan niya ako. Kung gayon, hindi ito isang deal na gusto kong maging bahagi. You're insane. Sigaw ng chairman. Marahil, sagot ni Leo. But I've made my decision. At sa harap ni Mia at John, tinapos niya ang tawag. Click. Ang tunog ng pagtatapos ng tawag ay ang tunog ng isang imperyong gumuho. Ang tunog ng $500 milyong na naglaho sa hangin. Ang tunog ng isang lalaking isinakripisyo ang lahat para sa babaeng nasa harap niya. Nakatayo si John tulala, hindi makapaniwala. At si Mia nakatingin kay Leo sa lalaking isinuko ang kanyang mundo para sa kanya. Ang mga pader sa paligid ng kanyang puso ay hindi lang nagkaroon ng bitak. Ang mga ito ay gumuho, naging alikabok, at sa gitna ng mga guho nakita niya siya sa wakas ng buong buo at malinaw sa unang pagkakataon. Ang fashion show ay isang malabong panaginip. Ang mga modelo ay rumampa, ang mga ilaw ay kumislap, at ang mga palakpak ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang koleksyon ni Mia na pinamagatang Pagbangon ay isang tagumpay. Ang bawat disenyo ay nagkuwento ng lakas, katatagan at ang kagandahan ng muling pagbuo sa sarili mula sa mga piraso ng pagkawasak. Ngunit habang nakatayo si Mia sa entablado, tinatanggap ang mga papuri, ang kanyang isip at puso ay nasa isang lugar lamang. Sa likod ng entablado, sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Leo. Hindi niya sinubukang agawin ang atensyon. Tahimik lang siyang nagmamasid mula sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga para sa kanya. Isa siyang bilyonaryo na isinuko ang kanyang imperyo, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kaligayahan na mas malalim kaysa sa anumang kayamanan. Pagkatapos ng palabas, pagkatapos ng mga pagbati at mga interview, sa wakas, ay nagkaroon sila ng pagkakataong mag-isa sa tahimik na opisina ni Mia. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Ang galing mo. Sa wakas ay sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Alam ko namang magaling ka. Hindi sinagot ni Mia ang papuri. Sa halip, lumapit siya at hinawakan ang kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang salubungin ang sa kanya. Bakit bulong niya? Bakit mo ginawa yon? Dahil wala nang halaga ang Valor Tech kung wala ka, simpleng sagot niya. Matagal ko nang gustong takasan ang mundong iyon. Ang pera, ang kapangyarihan. Ginawa nila akong isang taong hindi ko nakilala. Isang taong natatakot magtiwala. Ikaw, ipinaalala mo sa akin kung sino ako dati at kung sino ang gusto kong maging muli. Kinuha ni Mia mula sa kanyang bulsa ang simpleng singsing na pangkasal na ibinato niya sa kanya. Kumikinang ito sa ilalim ng malabong ilaw. Ayoko ng mga kasinungalingan, Leo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kahit kailan.
Wala na. Pangako ni Leo ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Tapos na ang pagtatago. Ako ito, Mia. Si Leopoldo Villarreal. Isang tech geek na may mga isyu sa tiwala. Isang lalaking nakagawa ng maraming pagkakamali. Ngunit isang lalaking nagmamahal sa'yo nang higit pa sa buhay niya. Isang luha ang gumulong sa pisngi ni Mia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit kundi ng pag-asa. Dahan-dahan kinuha niya ang kamay ni Leo at isinuot muli ang singsing sa kanyang sariling daliri. Kung gayon, sabi niya, oras na para magsimula tayo muli. Sa tamang paraan. Ang bagong flagship store ng Hiraya by Mia Fernandez ay nakatayo sa puso ng Greenbelt, isang testamento sa kanyang talento at pagsisikap. Hindi ito binili ng pera ni Leo. Ito ay itinayo sa pamamagitan ng mga lehitimong investor na humanga sa kanyang business plan, isang plano na binuo niya kasama ang kanyang consultant. Sa loob, abala ang mga tao para sa pagbubukas. Si Consuelo na ngayon ay isang mapagmahal na ina sa batas, ay nag-aayos ng mga bulaklak ipinagmamalaki sa lahat ang galing ng aking anak. Si James, matapos ang isang mapait na aral, ay nagpadala ng isang malaking basket ng bulaklak na may card na nagsasabing, "Wishing you all the best. You deserve it." Handa ka na? Tanong ni Leo lumalapit kay Mia mula sa likuran at niyakap ito. Tumingin si Mia sa salamin. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang gown na sarili niyang disenyo. Ang kanyang tiyan na may bahagyang umbok ng 5 buwang pagbubuntis ay isang simbolo ng kanilang bagong simula. Mas handa pa kaysa dati, sagot niya nakangiti. Sa kalagitnaan ng selebrasyon, lumapit si John Castillo na ngayon ay madalas nang nasa Maynila para pangasiwaan ang bagong Asian headquarters ng Valor Tech. May magandang balita ako, sabi niya nakangiti. Na-inspire si Mr. Chen ng kwento niyo. Ang sabi niya ang isang CEO na handang isakripisyo ang pera para sa pag-ibig ay isang taong may integridad. Hindi lang niya itinuloy ang merger, dinoble pa niya ang alok. Napatingin sina Mia at Leo sa isa't isa, parehong nagulat. Hindi na ako ang CEO, John, paalala ni Leo. Alam ko, sabi ni John. Ngunit gusto kanyang maging Chief Innovation Officer, trabaho mula sa Maynila. Mas kaunting stress, mas maraming oras para sa pamilya. Si Leo ay ngumiti, isang tunay malawak na ngiti. Tumingin siya kay Mia. Ano sa tingin mo ba sa gandinig ko? Sa tingin ko. Sabi ni Mia hinahaplos ang kanyang tiyan. Kailangan mong tanggapin. Kailangan ng anak natin ng ama na masaya sa kanyang ginagawa. Niyakap niya si Mia sa gitna ng kanilang tindahan, sa gitna ng kanilang pangarap na magkasama nilang binuo. Hindi na sila si Mia ang babaeng iniwan sa altar o si Leo ang bilyonaryong nagtatago. Sila ay sina Mia at Leo, dalawang hindi perpektong tao na natagpuan ng kanilang perpektong pag-ibig sa gitna ng mga kasinungalingan. Mahal kita. Bulong ni Leo sa kanyang tainga. Mahal din kita. Sagot niya. Sa yaman at sa sa yaman pa rin mukhang ganoon. Nagtawanan sila, isang tunog na puno ng lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan at ng lahat ng kagalakan na naghihintay sa hinaharap. Sa ilalim ng mga ilaw ng kanilang tagumpay, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa 500 milyong dolyar. Natagpuan nila ang isang pag-ibig na topotto, isang pag-ibig na nagkakahalaga ng bawat sakripisyo, isang pag-ibig na sa wakas ay tunay na sa kanila.